Sa mundong ibabaw ay doon ka huhusgahan. Hindi ho dito sa baba ang paghusga. Yan pong mga simpleng yan pong mga pagkulong-kulong na yan, no? Minsan 5 taon, 6 na taon, o pinaka-worst na habang buhay, pero doon sa taas, kapag kayoon ang humusga kung ano yung mga pinaggagawa mo sa baba, yun ang dusa talaga, mga bossing. Di ba, Takushi, shoutout sa'yo, tuloy. Tapos meron contractor's profit. Yung sabi ko, nagbibigay yan. Siyempre, sabi yan yung contractor, nagbibigay yan. I would think it's more than 5%. And that goes for all the roads too. Lahat yan kasi, hindi mangyayari kung hindi dadaan sa kanya. She was the architect of the entire DPWH. Grabe, ano? Yung talino, hindi ginamit po sa tama. Yung talino, ginamit po diyan sa mga kalokohan. Bebe mo, sobra-sobra yun. 100 billion kung sakali. O sabihin na natin na 1 billion na lang ho, mga bossing. Yung kinarakot nila o yung naging kabuuan ng porsyento nila. Saan mo naman gagamitin yung iba nun? Labis-labis. Diba, Saldico, ganun din mga bossing. Speaking of Saldico, since na pag-usapan natin si Saldico, isingit na ho natin ito. Ganito din kayaman itong si Saldico. Bahay ni dating Congressman Zaldico sa Makati, batay sa nadiskubre ng mga investigador. Kaugnay naman ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary. Grabe yung bahay yun ni Saldico, mga bossing. Sabi 3 hanggang 5 palapag, pababa. Pababa. Hindi mo pataas, no? Pababa. Pakinggan nyo. Secretary Catalina Cabral, eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya matagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod. Sandali, nasa na yung bahay ni Saldico? Ito na yung kay Yusek Cabral Ngayon mga kababayan, ang kinukwento at sinasabi nga ho ni John Vic Remulla yung bahay nitong si Saldico, 5 palapag pababaho. At hindi daw ho iyon hindi daw ho iyon para sa kanyang mga sasakyan, kundi para daw po sa mga pera. Kasi yung ganung kalalaking halaga po. Totoo naman, kahit sabihin mong kongresista ka, no? Mahirap at imposible mong mailagak yun sa bangko, mga bossing. Kaya sa bahay ang lagakan sa ilalim dahil daw po yung apoy naman hindi pababa. Yung apoy daw pataas, mga kababayan. Ang sinigurado lang daw ni Saldico ay kumbaga waterproof yung ilalim kasi siyempre bumabaha ho dyan. Nagmo-moist po dyan yung kalupaan ho, mga bossing. Di ba? Sabi ni Sir Eseng Mariano, kaya naging garapalan ang nakawan. Alam na ni Digong, may ghost project sa DPWH, walang ginawa ang inuts. Totoo ho yan. No? At mismong siya, nakaganon niya yung pagkaupo niya. Sabi niya, ito pong corruption dito sa mga ghost project. Pero natapos ho yung termino. Wala tayong natunghayan, nabalitaan. Wala silang naipakita na talagang meron pong nakulong doon sa panahon nila. Tapos yung mga DDS ngayon, sobra-sobra pa ang pagbanat sa kumbaga administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, samantalang yung mga idol nila na mamayagpag po dati, walang naipakulong na kahit na isang corrupt daw mga bossing. Di ba? Ngayon, dito na tayo, mga kababayan. Sinabi ko dito, mga bossing, no? Na merong natagpuan pong kutsilyo, mga boss, pa mo sir, na mayroong natagpuang kutsilyo doon po sa loob ng kwarto ni Yusek Cabral. Left at the hotel room. Ito, pakinggan po natin, mga kababayan, yung kabuuan po ng paglalahad nito pong si General o Acting PNP Chief Nartates no? Sila yung nagsiyasat, nag-imbestiga at pumasok doon sa loob ng kwarto
ng hotel ni Yusek Cabral. To the items left at the hotel room, particularly at the Hyatt Hotel, the National Bureau of Investigation have applied for search warrant to secure what are the items inside that hotel room para makuha, no? Kasi dun yung huling pinuntahan niya. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection and or panggamit ka lang inside the bag. While the medications, we secure that, we put that into the study. We would like to find out from that tragic death, hours before that, days before that, and even weeks before that, kung ano ang Sandali, sabi ni Sir Jorge Edralin, no? Prof. Mark, yan kasi ang work ng mga DDS, binabayaran sila para manira. Remember, Mima Alicia daw? Oo. Magkano ulit yung offer kay Mima Alicia? Si Mima Alicia, nakakakwentuhan ko ho yun, mga bossy. Kumakalahating milyon ho ang kinikita nun. Sa YouTube, ay no. Na-reveal ko. Oo. Kumakalahating milyon, no? Tapos sa opera nila ng 70,000, sisirain pa nung bata yung kanyang sisirain nung bata yung kanyang reputasyon at yung kanyang paninindigan dahil lang sa 70,000, no? Solid po yun, mga bossing, na talagang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ano pa daw? Pati kondo-kondo pa. Diyos ko naman. Tapos pupunta dito yung mga DDS, ang sasabihin kami daw ho ang bayaran. Di ba? Ma'am Viola G, CF003 muna ako. Ano ibig sabihin yan? Merry Christmas po sa ating lahat. Sabi ni Shiro Kansaki, how cheap? 70K lang. Tapos doon sa kay Boss Ngalbo, 1,000,000 daw ho. Sabi, yung binibigay. O, di ba? O, tuloy. ano nangyari so that we can have a good narrative kung ano yung what really transpired, compelling her to end her life on that ravine. It is ruled out. Sabi ni Sir Jorge Edralin, baka akala nila magkano lang ang kinikita nyo. Nako, sila po malalaki. Yung Mark Ramos po, mga kababa, nako po. Itlog lang po ang malaki. Kay Mark Ramos. No, dito po yung kita natin dito sa YouTube, piso-piso lang ho, mga kababayan. Oo, tignan nyo doon sa mga ano tawag doon? Doon sa mga kung yung nilalabas yung sinasabi, yung mga sweldo, piso-piso lang ho, mga bossing. Yang mga yan ang mga talagang milyon ho, maabot, mga kababayan. At tuloy. But there was a third party involved in the incident outside of the driver and music about.